celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee year, 2025, Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani, from Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Araw ng Sabado ay kapitong araw sa buwan ng Hunyo, taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Puspusan ang paghahanda ng Archdiocese of Caceres sa nalalapit na National Youth Day sa susunod na linggo. Ayon sa ulat ng Archdioceses at Steering Committee ng NYD 2025, nasa 8,000 kabataan ang magtitipon-tipon mula June 10 hanggang 14. Ang nasabing bilang ay binubuo ng 106 na delegasyon mula sa 84 na ecclesiastical territories at 22 organisasyon sa buong bansa. Isinapubliko rin ng General House Rules na susundin ng mga delegado para sa mas maayos na pagpapatupad ng mga programa sa 5 araw na pagtitipon. Hinimok din ng mga delegado na makilahok sa mga gawain at makinig sa mga magbibigay ng panayam upang maging makabuluhan ang pagdalo sa NYD 2025. Una nang humiling ng panalangin si Caceres Archbishop Rex Andrew Alarcon sa mga mananampalataya para sa matagumpay at mapayapang pambansang pagtitipon ng mga kabataan na naway maging daan para sa mas matibay na paghubog ng kanilang pananampalataya. Magbabalik ang mga balita mamayang alauna. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Reynalyn. Reynalyn, araw-araw. Ang pambansang araw ng Watawat, kapanalig, ang National Flag Day ay nagsisimulang ipinagdiriwang tuwing ika-28 ng Mayo bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan upang isapuso ang kahalagahan ng ating Watawat sa kasaysayan na simbolo ng soberanya at sisidlan ng ating uliran at tradisyon. Ang pambansang araw ng Watawat noong May 28, 1898, nakamit ng hukbong revolusyonaryo ang tagumpay sa Battle of Alapan kung saan unang itinaas ang Watawat ng Pilipinas. Kapanalig, bilang pakikiisa sa National Flag Day, hinihikayat ang paglalagay ng ating watawat sa bawat establishmento sa trabaho, paaralan at sa ating mga tahanan. Ang pambansang araw ng watawat, kaisa ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan sa pagbibigay pugay sa ating watawat. Inihandog ng Universidad de Manila at Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Ang dula ang pinamagatang I Found My True Love in You. Isang dula sa radyo na magbibigay pag-asa tuwing Sabado, 1:00 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Breathe in me, O Holy Spirit, that my thoughts may be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Kaligayahan, bunga ng banal na Espiritu. Ang kaligayahan na bunga ng Espiritu Santo ay mas matimbang kaysa kasayahan na pansamantala lang o kondisyonal at nakasalalay. Ang kaligayahan ay walang kondisyon na kalagayan ng pag-iisip na may kaugnayan sa Panginoon. That I always may be holy. Veritas Bulletin.
Inaanyayahan ng lahat na maging tanglaw ng pag-asa para sa mga kapuspalad sa pagdiriwang ng Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Makiisa sa Segunda Mana Charity Mega Bazaar ng Caritas Manila mula June 6 hanggang June 8 sa 4th level, Cinema Lobby, Trinoma Mall, EDSA Corner North Avenue, Quezon City. Tampok sa Segunda Mana Charity Mega Bazaar ang mga dekalidad na pre-loved items na donasyon mula sa mga celebrity, individual at mga katuwang na kumpanya. Masasaksihan din sa event ang live performances, interactive booths at mga display ng mga makabuluhang ambag ng Caritas Manila sa edukasyon, kabuhayan at pag-unlad ng komunidad. Ang inyong pakikiluhok ay magbibigay pag-asa. Bumili ng may layunin. Bumili sa Segunda Mana Charity Mega Bazaar. Veritas Bulletin. Jubilee Pilgrim Church, EDSA Shrine, Ang Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA, Quasi-Parish EDSA Shrine, o mas kilala bilang EDSA Shrine, ay matatagpuan sa panulukan ng Ortigas at kahabaan ng EDSA, ay itinayo sa pangunguna ng kanyang kabunian, Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin, noong 1989. Ito ay umusbong sa pinagsama-samang sining, arkitektura, at mataimtim na debosyon kay Maria dahil sa layuning magtatag ng isang dambana ng kapayapaan sa makasaysayang EDSA People Power 1. Ngayong 2025, bukas ang pintuan ng EDSA Shrine bilang isang pilgrim church sa taon ng pag-asa para sa mga mananampalataya, lalo na sa mga kapanalig nating nasa pamahalaan, mga opisyal at mga alagad ng batas. EDSA Shrine, Jubilee Pilgrim Church. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin Ang kahalagahan ng karunungan mula sa Aklat ng Kawikaan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo at ang aking mga utos. Ingatan at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan at ito ay isipin ng iyong maunawaan. ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout the Philippines. It's a privilege for me to give this word of appreciation and encouragement to all of you listeners to continue to listen, Radio Veritas 846, and find more listeners for this wonderful station. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Good morning mga kapanalig, live po tayo dito sa Serviam Hall ng National Shrine of Mary Queen of Peace, mas kilala po sa pangalang EDSA Shrine. At kasama ko po dito ngayon ang isang organizer, siguro convener ng Tindig Pilipinas. Siya po si Kiko D. At sila po ay nagpaplano para hikayatin ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga naniniwala pa rin sa pagsusulong ng maayos na pamamalakad sa ating bansa. Yun po yung Tindig Pilipinas at isa nga po si Kiko sa mga conveners nito at sila po ay magkakaroon ng vigil sa harapan mismo ng Senado. Pero yung detalye po niyan ay ibibigay po mismo ni Kiko. Ito po mga kapanalig ang inyong lingkod, Father Jerome Ceciliano. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Okay Kiko, magandang umaga sa iyo. Welcome sa Veritasan. Live na live tayo
sa Serviam Hall. Nakikita mo ba lola mo dito? Yes, andun lang po kami ni Cardinal Sin po. So magandang umaga. Tsaka medyo sariwa talaga sa alaala ko po actually yung mismong hall na ito po kasi alaala ko po hindi ko na po naabutan yung EDSA 1, pero yung EDSA 2 na nandito na nga po yung EDSA Shrine. Alala ko nga po sa mga araw na iyon, umakyat dito si Lola Cory. Tapos I think dito rin may konting pagpupulong din either during or after the days po ng EDSA 2 po. So medyo fitting na nandito po tayo ngayon kasi nga impeachment ulit yung mainit na usapin dito sa bansa, no? And then ayun po. So kagaya ng nabanggit niyo po, Father, meron po tayong malawakang pagkikilos nitong Monday hanggang Wednesday. Tsaka tuloy-tuloy na po 'yun kasi nga para maalala lang po ng mga nakikinig ngayon, yung nangyari kasi sa impeachment kay VP Sara Duterte noong December last year pa. Naghinain yung unang impeachment complaint laban kay VP Sara tungkol po sa paggasta niya sa confidential and intelligence funds niya sa OVP tsaka sa DepEd, pati na rin sa mga grave threats na binaba niya noong buwan ng Nobyembre, no? Nagkaroon siya ng parang press con na meron siyang binanggit niya na may hinire siyang assassin, no? So, yung ganong kalalang pananalita, kailangan talagang maparusahan kaya naghain ng impeachment complaint yung mismong mamamayan, no? So, hindi yung mga kongresista yung nagsimula dito, pero mga mamamayan, no? So, kabahagi po ako ng unang grupo ng complainants, may 2 pang grupong sumunod. Tsaka pati doon, medyo nalabuan kami na matagal yung pag-akyat mula sa House of Representatives hanggang sa Senado. So, to be fair kay Senator Cheese, may konting point siya na medyo nagtagal ng konti yung pag-akyat ng complaints namin. Kaya nagpamisa din po tayo dito sa EDSA Shrine noong Enero para hikayatin po yung House of Representatives na aksyonan na yung impeachment complaint. Inakyat na po ito sa wakas noong February 5. Pero ngayon, 4 na buwan na yung lumipas, pero wala pa ring aksyon kahit na nakasulat sa Constitution, Article, di po ako abogado, pero I think tama ito, Article 11, Section 3, Paragraph 4. Ang nakasulat po doon ay the trial by the Senate shall forthwith proceed. Ibig sabihin, agad-agad dapat simulan yung paglilitis. Pero 4 na buwan nang lumipas, wala pang aksyon yung Senado. Pinagpaliban ito at hanggang June 2 daw, tatanggapin yung articles of impeachment. Pero pinagpaliban po ito ulit hanggang June 11. And then ngayon, may umiikot po na resolution na functionally dismissed daw ang impeachment complaint dahil hindi pa ito inaksyonan. Dahil mismong Senado yung nag-delay, functionally dismissed na yung impeachment complaint. So sobrang labo po ito, sobrang labag ito sa spirit of the law na nakasaad sa Saligang Batas. Kaya nagtatawag po tayo ng isang malawakang pagkikilos mula June 9 po, meron po tayong forthwith march ang tinatawag po natin ngayon. So mula sa Film Center sa Manila Film Center hanggang doon sa harap ng Senate Building po. Tapos mula 10 o'clock hanggang 12 noon, meron po tayong isang mula 10 o'clock hanggang 11, meron po tayong isang ecumenical service sa harap ng Senado. Tsaka 11 to 12, meron din po tayong isang programa kung saan magsasalita yung iba't ibang mga stakeholders po dito sa impeachment. Tapos June 10 po, meron din pong vigil 5 to 9 o'clock na kabataan naman po yung mamumuno. May prayers po pero may konting tugtugan din po. And then sa araw ng June 11, sa Wednesday po, meron din pong muling malawakang pagkikilos mula 1 p.m. onwards, doon na po ulit sa harap ng Senado para mapuwersahan po talaga ang ating mga senador na gampanan yung tungkulin nila na nakasaad din sa ating konstitusyon. Okay. Actually, na-detalye na ni Kiko kung ano yung mga gagawin. Sige, pag-usapan na lang din natin ngayon yung grupo nila para maipakilala din sa publiko. Ano? Tindig Pilipinas. Ano ba yung grupo na to? Sinong bumubuo nito? Ano yung advocacy nito? So, pwedeng i-introduce mo rin ulit, reintroduce sa ating mga tagapakinig kung ano nga ba yung grupo na to na ang pangalan ay Tindig Pilipinas.
So yung Tindig Pilipinas po, Father, binuo po siya noong 2017 po. So noong yung iba't ibang mga civil society organizations po, noong nakita nila na napakalala yung nagaganap na paglabag sa karapatang pantao noong administrasyong Duterte, nagsama-sama po sila upang tutulin yung mga pang-aabuso na ginagawa ng administrasyon ngayon. So yung mga kasama po dito ay iba't ibang mga civil society organizations. Nandyan ang Every Woman, ang ASAP na asosasyon ng mga samahang pantao, yung manindigan na ito yung Mamamayang Liberal, yung Akbayan Party List, tsaka yung Magdalo. So, iba't ibang mga grupo po ito na nagsama-sama upang tutulan yung Duterte administration. Ako po mismo yung nire-represent ko po sa Tindig Pilipinas ay yung Buhayang People Power Coalition na sumama lang po nitong 2023, kung di po ako nagkakamali, na yung layunin nito is yung alaala natin sa EDSA. So hindi lang yung pag-oppose sa Duterte administration, yung ginagawa ng Tindig Pilipinas, pati sa mga pambabastos ng Marcos administration laban sa kasaysayan natin, tsaka yung ibang mga pangungurakot ng administrasyong Marcos. No? So, pero ngayon, dahil nga, at least ako po, yung unang issue na talagang pinanindigan ko po sa ilalim ng Tindig ay yung tutol sa parang patagong charter change na isinulong ni Speaker Romualdez last year. No? So, ngayon ulit, constitution na naman yung usapin, talagang isinasantabi ng ating Kongreso, lalo na ng ating Senado, yung nakasaad sa constitution. Kaya kumikilos po kami ngayon. Okay, ibig sabihin, napakarami palang grupo na bumubuo ng Tindig Pilipinas. Yes po. At yung sa napakaraming grupo na yon, optimistic kayo na yung advocacy ninyo ay maisusulong talaga by the sheer number of the members of this group, ano? Well, hindi lang sa mga miyembro ng grupo ho eh. Kasi nga, yung, paano ba? So, in-announce po namin yung mga gawain po natin nitong Wednesday, kung di ako nagkakamali. Tsaka, bigla na lang nakikita namin kung saan-saan na share yung mga pubmats namin para sa pagkikilos nitong June 9 to 11. So, bagamat malaki yung grupo, malaking coalition po ito, hindi lang yung grupo namin yung kumikilos. No? So, parang, and especially nitong bukod sa pagsama sa pagkikilos, marami pong iba't ibang mga grupo na normally hindi naman masyadong political sa pakikilahok, kitang-kita nila na maling-mali itong ginagawa ng Senado sa ating Constitution. So, naglabas ng statement ang ilang miyembro ng UP College of Law, naglabas ng statement yung Department of Political Science and Development Studies ng Ateneo, yung Philippine Political Science Association, naglabas din po ng statement. So, hindi naman hindi lang yung numero ng mismong grupo namin kami humuhugot ng kumpiyansa, no? So talagang naniniwala kami na malawakan yung panawagan sa ating bayan na talagang kailangan masunod yung Constitution. Kung ano man yung tingin natin sa mismong merits ng case, sa ebidensya, syempre ako po ay kasama sa first impeachment group, naniniwala po ako na malakas yung ebidensya laban kay VP Sara. Pero kung ano man yung paniniwala niyo po tungkol sa ebidensya, every person deserves their day in court. No? So kailangan ding bigyan ng pagkakataon ang ating Vice Presidente na ipagtanggol yung sarili niya sa Senado. So yun po yung panawagan natin ngayon. Do you ever get a feel na may suporta ang publiko sa panawagan na ituloy talaga yung impeachment doon sa Senado? Yes, I think there is support po. So, interesting po yung polling po dito kasi medyo lecture din po ako sa UP Department of Political Science. So, medyo tinitingnan ko po yung polling po. Kung if we're being honest po, pag tinanong dapat bang in-impeach si VP Sara, divided po yung taong bayan dito. No? There was a time na may soft plurality na pro-impeachment. Meron ding ibang surveys na sinasabi soft plurality, anti-impeachment. So, hating taong bayan kung dapat bang ma-impeach. Pero pag tinanong niyo po, ngayong nahain na nga yung impeachment complaint, dapat ba itong matuloy? Malawakan yung consensus na dapat matuloy siya. No? Kasi alam ng taong gets naman ng taong bayan na yung impeachment, ilang beses na tayong dumaan dito. At saka, bagamat
yun, parang hindi naman parating may debate kung guilty ba talaga yung ini-impeach o hindi. Nung panahon ni President Estrada nung 2001, may debate talaga dapat ba siyang ma-impeach o hindi. Nung panahon ni Chief Justice Corona, may debate naman kung dapat ma-impeach o hindi. Pero malinaw sa taong bayan na kapag may ganitong reklamo, dapat siyang it must have its day in court, no? So kailangan talagang ma-convene yung impeachment court sa Senado. At ito yung kauna-unahang beses na talagang isinantabi, inignore ng Senado yung tungkulin niya na nakasaad sa Constitution. Ganun kalala po yung behavior ng ating Senado ngayon. Kaya I think marami din yung nananawagan na kailangan matuloy itong trial. Kung ano man yung magiging hatol, dapat matuloy yung trial. Okay. So, meron din ba kayong nababalitaan na dahilan kung bakit ang pamunuan ng Senado ay mukha yatang nagdidili-dali o nagdadalawang isip na ituloy na itong impeachment court? Well, siguro po, kung balita parang may konting rumors na umiikot, may konting, tsaka more or less kami na rin yung parang nag-iisip or nag-analyze sa ginagawa ng liderato ng Senado, no? Kasi syempre parang hindi rin sila ganun kalinaw kung ano yung basehan nila kung bakit sobrang tagal ng delay, no? Alala kong noong unang inakyat yung impeachment complaint noong Pebrero, parang sinabi nila, okay, magre-recess yung Senado, pagbalik namin sa June, magko-commence yung impeachment trial. Ang nangyari naman ay habang nagkakampanya, habang off-session yung Senado, nagkakaroon pa rin ng hearing. So hindi naman sa bawal silang magtrabaho nung panahon na yun. So bakit hindi agad-agad tinuloy yung impeachment trial na yun din naman yung mandato sa Constitution, no? So hindi talaga malinaw yung ginagawa ng Senado. And so we're only left to speculate na kung hindi yung mismong nakasaad sa Constitution yung nagmo-motivate sa Senado, baka pansariling interest na to. Baka alam naman po natin na si Senate President Chis Escudero, parang kalagitnaan ng 19th Congress siya naging Senate President, no? May konting kung anumang wheeling and dealing ang naganap para malagay siya sa pwesto. Posibleng yun din yung nangyayari ngayon na papasok na po yung 20th Congress. Baka may ganong kalkulasyon ulit na paano siya mananatili sa pwesto at saka baka naiisip niya na isang bargaining chip itong impeachment trial na talagang labag sa diwa ng ating konstitusyon na kaya nga nakasulat po dito yung must begin forthwith or dun sa House of Representatives must be included in the order of business within 10 session days. Kasi nga, gets naman ng mga nagsulat ng Constitution na hindi convenient sa ating mga politiko na mag-impeachment. Kasi yun, yung mga kasama nga nila sa politika yung nililitis. No? Tsaka never naman ito, or hindi naman sa never, pero madalas, hindi ito convenient sa mga legislators natin. Pero kaya malinaw yung panawagan ng Saligang Batas na dapat simulan to agad ay dahil hindi lang self-interest ng ating mga mambabatas ang dapat manaig. No? Dapat manaig yung pananagutan, yung hustisya, at yung panawagan ng taong bayan. Yung impeachment ay political exercise. Yes, kaya yung partisan politics dito ay lutang na lutang. Sa ngayon, yung mga senador ay kumpiyansa yata na hindi naman sila, they don't have the numbers to convict the vice president. Lalong-lalo na yung naging resulta nitong nakaraang eleksyon, mukhang mas marami din yung kaalyado ng vice president. Do you think na it's going to be just an exercise in futility, knowing fully well that the vice president has the numbers in the Senate? Well, ako po, tama naman po na political exercise yung impeachment, no? Pero may hangganan din yan eh. So parang hindi purely politika ang impeachment, no? Okay. May mga nakasulat na impeachable offenses, yung betrayal of public trust, yung culpable violation of Constitution at iba pa. So parang may basehan, bukod sa politika, na syempre meron yan, pero bukod sa politika, may mga objective criteria kung bakit impeachable ang isang official. No? At saka ilang officials lang ang sinasubject sa impeachment. Bakit? Kasi critical yung positions na hawak nila. Yung presidente, yung vice-presidente, yung mga miyembro ng Supreme Court. Special dito at dahil elected officials sila, political
senador. No? So, that being said, I think agree naman po ako sa assessment ni Father na parang medyo dumami po yung mga miyembro ng Senado na lantarang anti-impeachment, no, na medyo problematiko din po yun kasi dapat fair trial ang magaganap, no, pero yung ilang mga senador komportable silang magsabi na gusto kong patayin yung impeachment, gusto kong i-acquit si VP Sara kahit hindi pa pinapakita sa kanila yung ebidensya. So bagamat problematic ito, tanggap namin, okay, fine, political process ito, pero labas na sa kumbaga gets na ng Constitution na political process siya, pero labas sa Constitution yung idea na ipagpapaliban natin ito indefinitely or ika-cancel natin ito, di ba? Hindi optional kasi yung impeachment eh. Kung boboto kayo to acquit VP Sara Duterte kahit na nandyan yung ebidensya, nasa inyo na po yun, no? Parang ang mahalaga, gawin nyo yan sa isang pampublikong proseso, gawin nyo yan sa harap ng bayan para magkaalaman saan ba tayo pumapanig, no? And siguro the other thing that I would also mention, bagamat yun po, dumami yung mga anti-impeachment doon sa Senado, lumakas din po yung mga forces na talagang consistent sa panawagan para sa hustisya at saka accountability. No? So kung mapapansin po natin na yung Akbayan Party List, first place sa party list vote, yung ML Party List na very consistent din na now, Chel Diokna at Congresswoman Laila De Lima doon sa prosecution. No? So, I think hindi malinaw yung panawagan ng taong bayan pagdating sa or hindi iisa yung panawagan ng taong bayan pagdating sa impeachment. Bagamat nandyan yung supporters ni President Duterte, nandyan din yung mga tao na talagang consistent na nananawagan na dapat magkaroon ng accountability. Palagay ko nung sinabi natin na political exercise yan, kasi based on impeachment history dito sa Pilipinas, nakita natin na talaga bang binubusisi nila yung mga ebidensya o yung mga senador na to ay sila nga yung judges, but at the same time they are not anymore after the evidence, because in the first place ando doon na yung kanilang pagpanig. Maaring pagpanig kay Vice President Duterte o di kaya talagang ayaw din nila kay Vice President Duterte. So yun ang context ng sinasabi natin na political exercise. Kasi nga yung binanggit natin dito na sariling interest, yun nasabi mo na rin na mukhang lutang eh. Na yun nga yatang interest nila, 'di ba? Pinoprotektahan. So, ang point ko na lang dito, kung halimbawa ma-acquit, di ba? Sabihin na nating itinuloy talaga. Do you consider it a moral victory? Meaning to say that, pinaglalaban ninyo na isulong yung impeachment, o ginawa nga. Pero na-acquit naman. Saan kayo doon? Siguro ako po, I would be disappointed kung ma-acquit siya. No? Kasi para sa akin po, napakalinaw yung ginawa ni VP Sara, di ba? Lumabas siya sa isang live stream na press con. Tapos sinabi niya, meron akong hinayo na assassin na papatay kay President Marcos, kay First Lady Lisa Araneta, kay Speaker Martin Romualdez, na wala talaga akong amor sa tatlong yon. No? So si Speaker Romualdez, kung ano-ano yung ginawa niya sa proseso ng impeachment. Maputol kita. Yung threat na yon na ginawa ng Vice President, saan papasok yon doon sa mga grounds for impeachment? So kung hindi po ako nagkakamali, I think betrayal of public trust siya linagay. Pero kung, if I remember correctly, ito yung first article ata dun sa 7 articles of impeachment na talagang yung mismong pag-hire ng isang assassin laban sa nagkataon yung presidente, pero para sa akin, kapag meron kang hinire na assassin na laban sa kahit sinong Pilipino, napakalalang abuse of power, hindi nga abuse of power, napakalalang paglabag sa simpleng karapatang pantao yung ginagawa nito. At saka yung gumawa nito, yung ating mismong vice-presidente. No? So ako parang, para sa akin, yung simpleng act na yun, sufficient na yun. Pero bukod po doon, ayun, marami pong nailabas tungkol sa paggasta ng confidential intelligence funds dun sa mga hearings sa lower house. So for me, no, para sa akin, napakalinaw na impeachable yung mga offenses na ito. Pero that being said,
yung grupo namin, alam naman namin na sa ilalim nung nag-file kami ng impeachment complaint noong December 2, tanggap naman namin na nagpapasailalim kami dun sa proseso na yun, dadaan yan sa mga kongresista na kung ano-ano man yung magiging kalkulasyon nila. Dadaan yan sa senador na kung ano man yung magiging calculation nila dun sa pagboto nila, kung acquit o impeach. Pero kami, tanggap namin na yun yung nakasaad sa Constitution, yun yung proseso na binibigay sa mamamayan upang makakamit po tayo ng hustisya. Nagpasailalim kami doon. So, tatanggapin naman namin kung ano man yung magiging result. Pero ang hindi namin tatanggapin ay kung hindi matutuloy yung trial. Yun talaga yung problema. Okay. So magpapakilala po muna ang Radio Veritas. Magbabalik po kami ni Kiko sa palatuntunang Veritasan. Veritasan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025. Pilgrims of Hope, Veritas 846, Kapanani from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Veritasan. Tuloy-tuloy na po ang talakayan po natin dito about the impeachment at pinaninindigan ng Tindig Pilipinas na dapat na ituloy ang impeachment dyan sa Senado. At parang ano din to betrayal of public trust kapag hindi tinuloy ng Senado ang impeachment na yan. Kasi sabi nga ni Kiko kanina, mukha naman yata na malinaw na meron talagang impeachable offenses na nagawa o na-commit itong si Vice President Sara Duterte. Kaya mas maganda na naidaan na talaga to sa pagsusuri ng Senado para yung taong bayan ay makita din nila at malaman yung katotohanan sa likod nitong mga impeachable offenses di umano na nakomit ni Vice President Sara. Ngayon, nabanggit ko kanina na, kung ma-acquit, so moral victory ba na at least itinuloy, di ba? Pero you are going to be disappointed kung halimbawa hindi kasi malinaw nga So anong ibig sabihin nito kung halimbawa ay na-acquit nga? So ang ini-imply niyan, si Vice President Sara, tuloy-tuloy yan sa pagiging Vice President, hindi mo yan ma-remove sa kanyang position at hindi rin siya barred from seeking another elective post. Kasi kapag halimbawa na-convict yan ng impeachment court, hindi na siya pwedeng tumakbo pa kahit na sa anong elective position. So ito ba ay ikaw bilang isang professor diyan sa UP ng political science, do you think it looks good for the country if we have a leader like that ranting against the
the president and other leaders, and then malinaw na meron talagang ginagawa, inimbento yung mga pangalan, di ba? So do you think it speaks well of the Philippines if 2028 beckons at ito yung lumabas dahil hindi nga na-impeach ngayon? Siguro, 2 points po muna, Father. No? So, siguro yung yung gets ko naman yung yung parang analysis na marami na okay, nandyan yung numero para sa pag-acquit. Pero siguro po bagamat nandyan talaga, halo talaga sa impeachment process yung pansariling interest ng ating mga senador dahil nga political process siya, hindi naman purely pansariling interest yung nangyayari. No? So, kung titingnan po natin halimbawa yung impeachment case ni Chief Justice Corona, no? Parang sa lahat ng mga nagsasabi, kahit yung mga pinaka-pro-impeachment doon, wala din sa kanila yung numbers dati nung panahon na yun. Pero nung napresenta na lahat ng ebidensya, nung mismong nag-testify si Chief Justice Corona, nilabas yung accounts niya dahil sa AMLAC, no? Naging 20 votes in favor of impeachment yung nangyari noon. So, hindi naman, kumbaga, pag nandyan na yung trial, pag napresenta na yung ebidensya, minsan parang kahit na labag ito sa self-interest mo, hindi mo, kung kailangan mong sabihin na tama yung mali, kung kailangan mong sabihin na okay lang yung ganitong mga krimen base sa ebidensya, may pressure din kahit paano sa ating mga senador na bumoto ayon sa konsensya o ayon sa, kung hindi man lang sa konsensya, ayon sa batas. No? So siguro, I wouldn't say, I wouldn't say don't get too ahead of ourselves na ma-acquit kapag matuloy yung trial. Hindi naman natin malalaman. Pero yun nga po, dahil kasama nga po ako dun sa first group of complainants, dahil nagpasya kaming mag-file ng impeachment complaint, nag-decide kami na sumailalim sa proseso at bagamat may pag-asa kami na mananaig pa rin yung katarungan, tatanggapin namin kung ano yung magiging result. Ngayon, in terms of yung mensahe na meron po tayong ganitong vice-presidente, siguro po ako talagang problematic siya kasi kung tutusin, ako personally, yung kung emotion lang ang pag-usapan, kung yung galit niya kay, kung ganun yung level ng galit niya kay PBBM, ganun din po yung level ng galit ko, no? So, para maging malinaw po, ako rin po ay, executive director po ako ng Ninoy and Cory Aquino Foundation, tsaka panlima akong, kagaya ng nabanggit niyo po, apo po ako ni President Cory, ni Senator Ninoy. Sobrang lala yung pinagdaanan ng pamilya ko nung nanungkulan yung tatay ni PBBM. Tsaka ano yung ginawa niya bilang presidente? Talagang ibinandera niya sa buong mundo na bayani yung kanyang tatay, di ba? Na yun din yung ginawa ni President Duterte nung magkaalyado pa rin sila. So ako, malala yung galit ko kay PBBM, malala yung galit ko kay Speaker Romualdez na parang sinabi nilang ginawa nilang katatawan yung EDSA nung sinusulong nila yung ating constitution. So kung usapin lang ng emosyon ito, wala akong problema kay VP Sara. Pero ang mali yung ginawa niya, talagang inaksyonan niya yung ganitong emotions. Sinabi niya na meron siyang hinire na assassin na kung may mangyayari sa kanya, patay na daw yung tatlong yon, no? So ako, wala akong, kung emotion lang yung usapan, walang problema. You're free to feel however you want to feel, no? Pero, pag nagbaba ka ng ganyang salita, pag may ginawa kang mga ganong action, dun ka talagang kailangan ma-hold accountable, no? Tsaka, tama po kayo, Father, na it's funny nga po kasi nung nagbaba ng ganong salita si VP Sara, ako hindi lang politika ng Pilipinas yung sinusubaybayan ko, nakikinig ko ng podcasts na medyo international ganun. Talagang umabot tayo sa world news na yung vice-presidente natin na ang one heartbeat away from the presidency, ang parating sinasabi, nag-hire ng assassin na talagang ititake... Sorry, hello. Okay. Hello po. Yun, na nag-hire ng assassin na magte-take out sa presidente. And in so doing, siya yung magiging presidente kung buhay pa siya, di ba? So parang sobrang malinaw na hindi okay ang ganong aksyon sa kahit anong bansa at pinag-usapan tayo ng buong mundo nung sinabi niya yung mga bagay na yun. And so I think tama. I think isang
malaking redemption ito sa Pilipinas kung masasabi natin or kung mapapakita natin sa buong mundo na yes, alam ng Pilipino ang alam ng buong mundo na hindi katanggap-tanggap ang ganong mga aksyon at ang ganong mga pananalita. All right. Backtrack tayo ng konti sa binanggit mong parang kasaysayan ng impeachment, lalong-lalo na yung patungkol sa impeachment ni Chief Justice Corona. Ito medyo personal na rin, ano? Do you think ang pananaw at saka desisyon ng presidente ay merong impluensya o impact sa magiging desisyon ng mga senador? Ako, meron naman po talagang influence po. Siguro yung sa akin po, parang yung sang-ayon ako sa sinasabi ni Congresswoman Laila de Lima na kung ang pananaw ni President Marcos ay dapat hindi siya makialam sa impeachment, okay na okay po yun. But do you believe na hindi siya nakikialam? Do I believe, sa totoo lang hindi ko po alam. No? So parang ang narinig ko pong balita tungkol kay President Marcos, syempre hearsay lang po ito, wala naman, di ko naman alam objectively, pero yung narinig ko po parang medyo bihira lang talaga siya nag-e-effort sa anumang bagay. No? So kung ang sinasabi sa atin ay hindi siya mag-e-effort dito sa impeachment, for me kapanipaniwala naman yun na parang wala yun sa whether out of principle or out of katamaran or whatever, kung ang sasabihin sa amin ay hindi siya nakikialam, ako tingin ko believable po yun. Pero ang problema is hindi siya nakikialam pero nagko-comment pa rin siya. Kung talagang gusto niyang maging irespeto yung separation of powers, kung yun talaga yung gusto niya, kung gusto niya na magkaroon ng fair trial na hindi makikialam yung executive, wag na siyang magkomento sana, di ba? So yung problema kasi is nagko-komento pa rin siya. So, kumbaga, nandun tayo sa worst of all possible worlds eh. So, kung sa mga naniniwala, halimbawa, bagamat tingin ko dapat hindi siya nag-iimpluwensya sa mga senador natin. Noong nagde-delay yung Senado, no? Parang dahil out of session daw, may power din yung presidente na gampanan yung na itulak yung Senado para gawin yung constitutional mandate nila, 'di ba? The president has the power to call the Senate back into session, to call Congress back into session. Hindi niya yun ginawa, no? So, yun tingin ko, bagamat okay, kung gusto niyong respetuhin yung impartiality ng proseso, that's fine. At saka support ko yun. Pero, kung hindi mo gagamitin yung powers mo para mapatupad yung Constitution, pagkukulang yun, di ba? So, para sa akin, kung ayaw makialam si President Marcos sa mismong pagpasya ng mga senador, okay na okay po yun sa akin. Pero, sana gamitin niya yung powers ng office niya para matupad yung Constitution. At saka yan, hindi nangyayari. Hindi yun nangyayari noong Pebrero, hindi yan nangyayari ngayon. Alright. Si Vice President Sara ay parang touted to be, the next president, 2028. Maraming nagsasabi din yan eh. Nakikita mo ba na yung influence nitong Vice President ay andodum pa rin at kayang-kaya niya na mapasunod pa rin yung mga politiko on her side? Well, I think definitely popular pa rin siya. Okay. Hindi natin yun matatanggi. I think sa huling survey ng Pulse Asia, sa heads of the different branches, 29% yata, di ba? hindi ko na maalala yung specific po, pero siya yung pinakamataas. Yeah, pangalawa si Mayor Lenny Robredo. Ay, so ibang survey po ate yung iniisip ko. Ito yung approval ratings ng iba't mga heads of agencies. Approval ratings. Siya yung pinakamataas. And then pag tinatanong yung sino yung iboboto para sa presidente, ahead siya. Although I will say na generally yung ahead sa ganitong panahon ay hindi nagiging presidente, 'di ba? So alala ko po nung panahon ni Pinoy. Parang si Vice President Binay yung ahead nun. Tapos nung huling election, I think fourth place po siya nagtapos. No? Si Villar for a long time, ahead po siya. Diba? So, I wouldn't say na nakataga sa bato yun. Pero definitely may advantage siya going into the election. Pero sa tingin ko po, Father, yung para sa akin, pag 2028 yung usapan, ewan ko, baka minority view ito sa opposition or anything. Pero para sa akin, dapat si VP Sara talaga yung paghahandaan nating opposition or paghahandaan nating frontrunner sa 2028. Kung ano man yung mangyayari dito sa impeachment. Kasi kung hindi man si VP Sara,
kung sino man yung bibigyan ng basbas sa darating na halalan, siya malamang yung magiging frontrunner. So para sa akin, yung democratic opposition, yung mga naniniwala na mahalaga yung konstitusyon, mahalaga yung karapatang pantao, hindi katanggap-tanggap ang anumang abusong ginawa ni VP Sara or yung mga pagsisinungaling na ginagawa ni President Marcos, pati yung katiwalian nitong administration, kailangan nating maglabas ng malakas na kandidato na regardless of kung si VP Sara man yan, kung sino man from the Duterte camp, kung sino man yung ihaharap ng Marcos camp. So para sa akin, hiwalay na exercise yung paghahanda sa 2028. Ang tingin ko sa exercise na yun, dapat paghandaan natin yung strongest possible candidate ng kabilang panig. At sa ngayon si VP Sara yun. No? So itong impeachment, kung ma-acquit man siya o ma-convict, tingin ko pareho pa rin yung ehersisyo. No? Parang kailangan nating i-present kung ano ba talaga ang pinaniniwalaan, ang ina-advocate, ang mga policies na ihaharap ng democratic opposition, na yun yung magiging katapat ng kabilang panig. So the impeachment to me is tangential po sa... Ako, puzzled din ako, in a sense that ang dami-dami ng binatong issue laban kay VP Sara. And yet, nung lumabas itong survey na to, mga presidentiables for 2028, siya pa rin yung leading. So ngayon, ang taong parang sumusubaybay sa ganitong mga pangyayari, hindi mo maiwasan na magtanong, ba't ganun? Di ba? Glaring na inimbento yung mga pangalan para gastusin yung confidential funds. Doon pa lang parang dapat revolting yun Isipin mo, pinaglaruan mo lang yung pondo ng bayan. Well, I think kung tutusin po, bakit po ito nangyari? If you track yung surveys mula sa 2022 hanggang 2025, no? Sabay-sabay pababa si na Marcos tsaka si VP Sara noon, di ba? Sabay-sabay silang pababa si President Marcos dahil maraming hindi satisfied sa kanyang pamamalakad, yung pag-address yan ng mga economic concerns na ating mga kababayan, self-rated poverty is record high. Malinaw kung bakit yun yung nangyayari kay President Marcos. Kay VP Sara naman, maraming inilabas tungkol sa paggasta niya ng pondo sa OVP sa DepEd. Sabay-sabay silang pababa. And then noong if you look at the train of events, noong November of 2024, nagwala nga si VP Sara sa press con niya, natuloy itong impeachment. I think, and then yung first survey tungkol sa impeachment, karamihan ng taong bayan, suportado na sumasang-ayon na dapat ma-impeach si VP Sara, di ba? So, tingin ko, kung tuloy-tuloy lang po yun, talagang, I think, hindi gantong kalakas si VP Sara ngayon kung tuloy-tuloy lang yun. Pero ano yung nangyari? Mga 2 weeks after finale yung impeachment complaints, lumabas yung budget ng ating lower house. Sobrang corrupt ng budget na yun. The most corrupt budget in 20 years, ang sinasabi ng ibang mga eksperto. At saka, siguro dun nakita ng taong bayan na, itong mga pro-impeachment sa lower house, baka pansariling interest lang din yung hinahabol nila. And dahil doon, sa contrast, parang nagiging pareho lang tong dalawang si VP Sara tsaka yung Marcos camp. Kaya in a way, doon nasalo yung pagbaba ni VP Sara. Kaya ako, parang ang tingin ko, mahalaga na yung democratic opposition after this impeachment process. And again, kami sinusuportahan namin yung impeachment process dahil sa prinsipyo. From November hanggang ngayon, malinaw yung panawagan namin. Ayaw namin ng katiwalian, ayaw namin ng patayan, kaya pinapa-impeach namin si VP Sara. Ayaw namin ng katiwalian, kaya inoppose namin yung budget ng lower house. Pero ang mahalaga sa democratic opposition, maging consistent po tayo sa values natin. Para kung para sa taong bayan, hindi okay yung ginagawa ni VP Sara, hindi rin okay yung ginagawa ng presidente, pwede po tayong mag-offer ng isang alternative. Okay. Alam mo, ando dun tayo sa paninindigan na katiwalian ay tutulan natin yan. Alam mo yung iba pang mga pang-aabuso ay dapat natutulan din natin yan. Kasi hindi naman talaga dapat na ginagawa yan Tama. Public service yan, kaya nga naglilingkod ka Yun nga lang ay kung may mga pang-aabuso, lalong-lalo na sa pondo, di ba? Parang dapat gawin mo ng paraan yan. And laudable yung ginagawa niya sa Tindig Pilipinas. Salamat. Okay, yun nga lang, mapapansin natin dito yung gullibility ng tao. Anong ibig sabihin? Despite all this, allegations, and maybe even glaring, cases of, parang corruption, still,
andun pa rin. Yung mga politiko, kaalyado niya pa rin. Di ba? So parang may sinusulong kayo, pero yung aspeto na yan na bakit ganun yung mga identified na mga kawatan? Pero bakit hindi natin magawa ng paraan na may paliwanag yan? Parang maging bahagi na rin ng advocacy ninyo. I think parang to contest yung point na yun ng konti, I think gets naman ng tao na mali yung katiwalian no? So at saka yung tingin kong pinakamagandang ehemplo dito sina Senator Bong Revilla at saka si Senator Jinggoy Estrada, 'di ba? So noong lumabas yung pork barrel scam noong 2000s, mid 2010s thereabouts, no. Parang nung 2010, number 1 tsaka number 2 senator sina Bong Revilla tsaka si Jinggoy Estrada. Sobrang taas ng support nila. Noong nagpa-re-elect silang dalawa, the first time na nagpa-re-elect sila, talo, 'di ba? And then noong nanalo sila ulit, barely nakapasok sila, 10, 11, 12. Kung mas madami pa yung boto na nakuha nila noong 2010 compared sa 2019, kahit na dihamak dumami yung voters natin, di ba? So, marami po yung nakagets na, okay, itong mga senators, pag nahuli kayong nangungurakot, we will not vote for you, di ba? Pero ang problema siguro, dahil nga, ayun, yung panahon nga lang natin ngayon na for the last 2-3 years, 'di ba? Laban ng kadiliman at kasamaan yung nag-dominate sa politika natin. Kung katiwalian yung nakikita mo sa kaliwang panig, katiwalian yung nakikita mo sa kanang panig, edi kung parang yun lang ang pagpipilian ko, syempre wala akong choice, boboto ako ng isang tiwaling politiko, no? So I think ngayon, ang hopeful para sa akin itong 2025 is kahit na yung airwaves natin ay dominated ng away ng dalawa, nakalusot pa rin yung mga politiko na talagang malinis yung track record. Na ipanalo natin si Bam Aquino, na ipanalo natin si Kiko Pangilinan, si Heidi Mendoza, tinalo niya sina Francis Tolentino, sina Willie Revillame, na talagang yung linis niya at yung advokasya niya laban sa katiwalian lang yung pinaglalaban niya. And then sa party list, marami po tayong tagumpay po doon, no? So I think ang challenge talaga sa mga naniniwala na talagang hindi katanggap-tanggap yung katiwalian is kailangan nating maging matatag sa prinsipyo natin at kailangang maihayag natin yan ng malinaw sa taong bayan para alam nila na nandito tayo. Imagine po kung halimbawa si Heidi Mendoza kung mas maaga siyang nag-declare at saka mas kumbaga na establish na yung sarili niya ng mas maaga, baka nakapasok din po siya doon sa top 12 natin, no? And I think we have a golden opportunity this coming 2028 po. So, ang tingin ko, ayun, I think gets ng mga tao na mali yung katiwalian kapag wala silang choice, tiwali yung iboboto nila, pero ang job ng Democratic Opposition, bigyan sila ng choice, di ba? Bigyan sila ng alternative dun sa katiwalian. Pero ako, ang pananaw ko dyan, kapag puro tiwali, ang pagpipilian, huwag mo nang iboto. Kahit isa sa kanila, huwag mong iboboto. Kasi parang hindi maganda yung ganung pananaw na puro tiwali ito, kukuha na lang ako dito ng lesser evil. In nga po. Diba, Agree po ako doon. Agree naman po ako doon. Pero kaya ang pinupush ko, dapat yung mga politiko na may matatag na prinsipyo, kailangan malinaw na ito yung pinaninindigan natin para may totoong choice. Pero ganito, Kiko, merong mga politiko na very clean. Sabihin na natin gano'n, i-assume natin na very clean. Yung kanilang paninindigan talaga ay maayos para sa taong bayan. And yet, one phase lang yun ng kumbaga ay electoral process. Kasi meron tayong mga botante na maaring hindi gano'n ang kanilang basihan sa pagpipili ng kumbaga ay mga kandidato. Kasi i-present ako yung sarili ko kahit na ganito ako, and yet yung mga boboto naman na hindi gano'n yung appreciation sa kung ano yung objectively ako, wala din. Kaya yan ang nagiging parang perennial problem natin dito, yung boto mismo ng electorate. I think hindi naman yan nawawala sa kahit anong bansa, no? Na may meron pong mga botante na talagang iba yung prinsipyo, iba yung paniniwala. Or tsaka, lalo na dito sa Pilipinas na for the longest time, hindi natin masugpo yung vote buying, hindi natin masugpo yung
ibang mga pambabastos sa electoral system natin, nagkakaroon din talaga ng mga cynical na botante na yun, parang kung sino man yung may pinakamataas na alok, yun na lang yung iboboto ko, di ba? So, true yan sa Pilipinas, maybe a little more true than other countries, pero nandyan yan sa ibang mga bansa. Pero siguro po yung, ang paniniwala ko po ay, ang nakita natin nitong last election is na nandyan din yung electorate na naghahanap ng totoong alternatibo, no? Na naghahanap ng na gusto nilang iboto yung mga prinsipyo nila basta merong mga kandidato na malinaw, yun yung inaalok na magiging malinis sila, magiging matapat sila. So on the one hand, I think definitely kailangan din natin ng pagbabago sa ating mga sarili, no? Na kailangan nating matutong manindig ulit para sa mga prinsipyo natin. Kailangan nating matuto na okay lang or hindi lang okay, pero kailangan din nating matuto magsakripisyo na isasantabi ko yung pansamantalang ligaya na baka matatanggap ko nitong eleksyon kung iboboto ko yung kandidato na bibili ng boto. Kailangan nating magsakripisyo at sabihin natin na okay, kung labag sa prinsipyo yung politikong labag sa prinsipyo ko yung politikong nag-aalok ng pera sa akin, hindi ko muna yan tatanggapin. Instead, iboboto ko yung mga pinaniniwalaan ko po. Tsaka alam ko malaking ask po yan sa ating mga kababayan. Pero ang maganda, we've done it before, di ba? Parang naka-elect din tayo ng mga politiko na malilinis, naka-elect. And siguro, pasensya na kung ang dating nito is nagbubuhat ako ng sariling bangko, di ba? Pero nung panahon ng EDSA 1, talagang sinabi ng lola ko, yung tuwing nangangampanya siya, ang hinihiling niya, or kita niya, kailangan ng trabaho, kailangan ng pagkain, kailangan ng pera yung mga botante kung saan siya nangangampanya. Pero ang hiling lang nila, demokrasya. So nung panahon na yun, naisantabi nila yung current na pangangailangan nila dahil nakita nila na itong kandidatong to, yung magbabalik ng demokrasya, itong kandidatong to, yung naninindig talaga sa mga prinsipyo ko. So I think nandyan yung kakayahan ng ating botante. Kailangan lang nating maalala na yun, nandyan yan sa bawat isang Pilipino. At saka, merong mga kandidato na talagang maninindig para sa mga prinsipyong yun. Kasi nga kung, I guess sa akin po, since yung mga kandidato yung mas nakakausap ko, yun yung pinoproblema ko. Parang, ang tingin kong problema din, kung hindi nila nakikita na walang ganong walang kandidato na may ganitong prinsipyo, doon nagiging mas malakas yung hatak ng, okay, itong sobre na lang yung tatanggapin ko, itong tiwaling politiko na lang yung tatanggapin ko po. Meron po tayong texter, ito po yung kanyang tanong, kung ma-acquit daw si VP Sara at meron pa bang impeachment na ihahain ulit? Pwede pa ba ngayong taon? Ngayong taon, bawal na po. No? So, merong 1-year bar on impeachment. Kung may 1-year bar on impeachment, ang intindi ko, at baka mali ito, kailangan kong i-consult sa mga abogado, ang intindi ko dahil February 5, inakyat ng lower house yung impeachment complaint. I think February 5 next year, yung next opportunity na pwede mag-akyat ng complaint. So, meron din namang ganong opportunity. Kung magfa-file man, I think, ako, dahil nga ganito po yung ugali ng ating Vice Presidente, I'm sure magkakaroon ng maraming bagong instances kung saan ipapakita niya yung ugali niya na talagang marahas siya. At saka kapag may ganong mga instances, then yes, one method to do is to file. Pero siguro ang inisip ko rin po ngayon ay bukod sa impeachment, ang paghahanda dapat ng ating side ng opposition, yung demokratikong opposition is, okay, sa 2028, kung hindi man si Sara, yung pinakamalakas na kandidato ng kabilang panig yung paghahandaan natin. So I think bukod sa impeachment, we have to get ready to make our case sa 2028. Okay. 2028, sabi mo ay dapat meron tayong alternative dito. Di ba? O ikaw, tatanungin na kita. Meron ba kayong alternative na? Well, ako po, kasi syempre, malas mag-name names, no? Pero ang masasabi ko lang po, ang tingin ko po,
going into before yung 2025 midterm, no, parang medyo isa baka dalawa yung iniisip nating posibleng presidential candidates ng Democratic opposition. After the midterm, ngayon 3-4 ang pinagpipilian. No? So I think ang side natin, yung Democratic opposition, very exciting po yung prospects natin na marami po ang nagpakitang gilas nitong 2025 at marami po ang pwedeng maging leader natin coming into 2028. Pero kapag halimbawa bilang lang ang binabanggit mo, yung mga nanonood sa atin, saka nakikinig, magtatanong yan, magbigay ka naman ng pangalan. Sino ba yung 3 o 4 na yan? Wag mo nang bitinin. Sige nga. Well, alam mo naman po, dahil bibitin pa ni Kiko, dapat sabihin na yan, banggitin na yan. Sige nga. Well, siguro po, baka, kasi kamag-anak ako ng isang pwedeng maging presidente. Sige, baka dapat hindi po ako hindi po ako dapat magbuhat ng sariling bangko. Pero yun po, ako marami naman yan. No? Tsaka, to be fair kay Tito Bam, never naman namin napag-usapan na balak niya maging presidente. It's just, ako, to be fair, bilang mataas yung show, bilang isang political scientist na lang po, putting familial ties aside, kung okay yung performance mo sa senatorial election, magandang momentum yung going into 2028. And then, ayun po, nabanggit nyo naman po kanina na second place sa mga possible presidential candidates si ngayong Mayor Leni Robredo. So ako, parang hindi po ako magtataka kung kasama pa rin siya sa pagpipilian ng panig natin for the future. Nandyan din po yung, and then marami pang iba. No? So, dalawa na nabanggit mo, meron pang 2 na natitira. Tapos mamaya, si Tito Bam mo, ita-text ka, tatawagan ka. Ba't mo binabanggit ang pangalan ko doon? Ayun nga, kasi sasabihin ko, si Father Jerome kasi napakabilib po sa inyo, kaya sinakyan ko lang po yung inaano niya. Pero ayun po, just to be fair, para sa akin, marami po ang very exciting yung side natin ngayon. Na kung ano man yung mangyari sa impeachment, ako yung impeachment out of principle, tinutulak po natin yun. And again, important to say, lahat ng mga actors sa side natin, ginagawa yung papel nila. No? So si Chel Diokno, si Senator De Lima ay sumama sa prosecution dahil talagang naniniwala sila na malakas yung ebidensya. Sina Senator Kiko, Senator Bam, Senator Risa naman, bagamat si Senator Risa, ang positioning niya ngayon ay kailangan matuloy yung trial, no? Dahil nga ito'y mandate ng Constitution. Doon mismo sa evidence, hindi siya nagko-comment. Pati si Tito Bam, si Senator Kiko, hindi nagko-comment. Kasi nga, yun talaga ang dapat gawin ng senator. Dapat kahit paano, bagamat pumapasok din sa isip nila yung self-interest nila, tao din naman sila, ang papel ng senator, kung judge ka, kailangan impartial yung treatment mo. So, sina Senator Bam, si Senator Kiko, consistent sila nung kampanya na di nila sinasabi na i-convict ko siya. Ang sinasabi nila ay, we will look at the evidence. At naniniwala ko, yun talagang gagawin nila. Panghuling tanong ko, bago tayo magtapos, kayo ba'y kumakausap din ng mga senador para kumbinsin sila na, ituloy nyo na itong impeachment? Ako, syempre po, kung sa larangan ng pagtuloy ng impeachment, yes po. Parang kinakausap niyo sila? Oho. So, definitely, again, marami po yung senators na naglabas, whether we talk to them or not, na nagsabi kailangan talaga matuloy itong impeachment. No? So, si Senator Risa, syempre, has been consistent about that. Si Senator Coco Pimentel ay sinabi rin niya na kailangang matuloy itong impeachment. Even si mga senators na hindi natin madalas nakakausap, pero alala ko si Senator J.V. Ejercito, may binanggit din siya na whatever his opinion on impeachment, dapat matuloy ito. And then si incoming senator or nagbabalik na Senator si Tito Soto, nakita ko lang ngayon, talagang malala yung puna niya sa pamamalakad ni Senator Cheese ngayon. So, anyway, lahat ng whatever. So, and I think it's a testament na sobrang linaw yung kaso na to, na kung saan-saan po tayo nakakatanggap ng support, na kailangan talaga matuloy itong impeachment trial. So, Kiko, tawagin mo. Okay, tawagin mo. Hikayatin mo yung mga kababayan po natin na dumalo dito sa gagawin po ninyo sa June 9 to 11. Yes po. So June 9 to 11 po, magkakaroon ng, again, malawakang pagkikilos upang manawagan na matuloy lang yung impeachment trial. Tsaka siguro yung hikayat ko po ay, again, ako po, naniniwala po ako sa merits of the case. Naniniwala po ako na malakas yung ebidensya. Pero ang trial na ito ay
para matuloy lang yung proseso, para magganap lang yung mandato ng Constitution. So kung ano man yung paniniwala niyo sa trial, kung naniniwala po tayo na innocent si VP Sara Duterte, tungkulin din ng Senado na i-acquit siya, di ba? Kung naniniwala tayo kagaya ko na guilty siya, tungkulin ng Senado na i-try siya and eventually i-convict siya. Pero in either case, ang malinaw, tungkulin ng Senado na matuloy na ituloy yung paglilitis kay VP Sara Duterte. So yun po yung magiging panawagan natin June 9, 10, 11 dun sa mismong Senate building po. Okay, mga kapanalig, dito na po nagtatapos yung ating palatuntunang Veritasan. Maraming salamat po kay Kiko D na pinagbigyan po tayo para makapanayam at isulong niya yung kanila pong advokasya na itong impeachment trial na to ay dapat matuloy dyan sa Senado. Alam niyo po, personal ko lang tong opinion, lagi nating sinasabi na dapat matuloy para malaman natin ang katotohanan. Pero hindi po ako kumpiyansa. Kahit matuloy po yan, hindi ako kumpiyansa na malalaman natin ang katotohanan. Kasi alam niyo po, kapag halimbawa ay ibabase lang natin ito sa appreciation ng mga senador, I don't think the senator's appreciation is enough to really tell us the truth. Ang nakikita ko dyan, maglalabas sa mga ebidensya, maglalabas sa mga allegations, hanggang dun lang po ang malalaman natin. Pero ganun pa man, magiging malaking basihan din po ito para ma-determine natin kung karapat-dapat ba talaga na siya ay magpatuloy pa bilang lingkod ng bayan. Allegations, kumbaga ay malalaman natin at saka iba pa ng mga ebidensya, malalaman natin, but I'm not confident if this is enough really to give us the truth. Ito po si Father Jerome Ceciliano. Sumain nyo ang katotohanan. Happy weekend po. At bukas, Linggo, magsimba po tayo. Bye-bye. Veritasan.